mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imburnal? Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Gusto niyo ba ang aking curly hair to dry? Try lang kung bagay sa atin, diba? Anyway, hello po dyan sa mga nanonood dyan, ayan, sa mga 1 million viewers natin, diba? Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke. Like din pag may time, diba? Para hindi ba pa-imburnal? Charito, ayan, di ba? Kinulot-kulot ko kagabi yung hair ko. Dapat magko-content. Dapat kahapon pa tong content na to. Kaya nga lang hindi ko siya nagawa kasi may sakit ang aking mag-ama, mga buweks. Kaya kailangan ko silang alagaan. Alam niyo naman, di ba? So, ayun. Kaya hindi ko na lang siya tinuloy. Pero ngayon ko siya itutuloy, di ba? But anyway, eto na nga mga buweks. Huwag na tayo magpa-chumpik-chumpik pa, di ba? Kasi may work ako mamaya. Charito, ayun nga, may work nga ako, seryoso. But anyway, dito tayo. Congratulations muna. Ito ang ating balita ngayon, no? Congratulations muna sa ating Miss Universe 2017 na si Demi Tebo. Ayan, Tebo na pala. Tebo na siya ngayon, hindi na Peters, no? Si Demi Tebo, ayan. She gave birth to her first child. Nakakaloka. Ang ganda-ganda ni Demi, no? Well, congratulations sa kanya. Ayan, parang itong taon na to, ang daming mga beauty queens, no? Na mga title holders na nagkaroon ng anak, na nanganak, diba? Si Megan Yang din, diba? Ayan. Congratulations din sa ating first ever Miss World na nananatili pa rin ang Miss World sa atin ngayon, diba? Hindi pa siya nasusundan. So, congratulations sa ating Reyna. Ayan. Sa ating mga Reyna. Future Miss Universe daw ba ito? Parang naman, syempre, parang masyado namang maaga, diwa? So, aabangan natin yan. But you'll never know. Baka nga mamaya ito ay susunod na Miss Universe sa yapak ni Demi, diwa? So, tignan natin yan. Congratulations. Ganun din sa ating reynang si Megan Yang, diwa? Etong dalawang ito, etong si Demi at saka yung asawa niya, talaga namang masasabi kong kind-hearted couple. Nasusubaybayan ko sila nung dati-dati pa, no? Kahit na nung kinasal pa si Demi, mukhang matulungin talaga itong mga ito. Ang dami nila mga organizations, mga charities na ginagawa, no? Na talagang tinutuunan nila ng pansin. At nakakatuwa naman dito kay Demi, no? Na kahit natapos na ang kanyang reign na matagal na, talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsuporta sa mga charity works. Ganun din ang kanyang asawa. Kaya mabuhay silang dalawa, diba? Anyway, dito naman tayo sa kabila. Eto naman, nakakaloka naman ito mga buweks. So, nag-birthday nga itong si CJ Opiasa kahapon and she turned 27 na. Kung hindi ako nagkakamali mga buweks, no? Ang ating reynang Miss Grand International 2024 na si CJ Opiasa. Ayan, no? Nakakaloka. So, talaga naman, pinost siya ng ating papa at ating mama, no? Si Mama Teresa at saka si Papa Nawat sa kanilang social media accounts. Pero ito nga nangyari. So, imbis na mag-celebrate ng bonggang-bongga ang ating reyna, binatikos ang ating reyna sa social media. Nakakaloka mga buweks. Si CJ Opiasa mga buweksa ay dinurog ng mga dilulo sa mismong kaarawan niya. Nakakaloka ito. Ayan na, kaarawan niya na lang mga buweks. Hindi pa pinatawad, hindi pa pinagbigyan ng mga dilulo nating mga syupit bahay. Nakakaloka ito. Ito na lang yung unang-una dyan, no? So, nag-post nga si Papa Nawat at saka si Mama Teresa, no? Talagang hindi matanggap na mga dilulong mga, mga Indians, ayan, no? Mga Indians at saka mga
taga-Indonesia, ayan, nakakaloka. Talagang sinasabi nila na wala daw karapatan mag-birthday si Sergio Opiaza. Bakit naman wala siyang karapatan? Kaarawan niya yun, di ba? Sino ba naman sila para i-stop yung celebration ng kanyang buhay ni Sergio Opiaza, no, yung pagsa-celebrate niya ng buhay? Pati yun pinapakailaman nila at saka nagko-comment pa sila doon sa picture mismo ni Papa Nawat. Hindi ba nila alam na pagdating ng Miss Grand International ay pwedeng makaapekto yan sa kanilang kandidata, di ba? Ang tsaka talaga ng mga ugali nito, mga na to, mga Indo-dilulo na ito, no? At saka itong mga Indians na ito, nakakaloka, no? Mga Indo-syongit. Nakakaloka, pati ba naman ito, pati ito mga buweks. Yung sinuot ni Sergio Opiaza sa press conference and sashing ceremony ng Miss Grand Philippines last year ay ang black na yan, no, na may mga tassels or fringe na tinatawag nila, no. Kinukumpara ba naman dito kay Cardi B, ayan, no, nakakaloka ito. Talagang wala silang magawang matino, no? Talagang hinahanapan nila ng butas ang ating reyna. Talagang gusto nilang ipaimburnal ang ating reyna ng todo-todo, no? Kesyo parang sikat kasi sikat na si Sergio Opiaza, di ba? So kahit na anong kibot nito, kahit na anong gawin nito, talagang nakasubaybay sila, di ba? Iritang-irita sila kay Sergio Opiaza, pero talaga namang nakasubaybay pa rin sila, di ba? So anong tawag mo dito sa mga dilulong ito, mga animal, di ba? Nakakaloka ang sinasabi dito, inspiration daw ba or imitation? So sinasabi nila na gaya-gaya itchingerang daw itong si CJ Opiasa dito kay Cardi B. Ang opinyon ko naman dyan mga Bex, no? Well, obviously, may pagka-similar talaga yung damit nila. Parehas, no? Pero syempre, sino ba naman si CJ Opiasa para humindi, di ba? So ngayon, sa kanyang pagiging reyna, marami siyang nagiging offers, di ba? So tatanggihan niya pa ba yan? Di ba pangarap niya yan? Pangarap niya na magkaroon ng corona na i-represent yung country natin at nagkaroon nga siya nung first runner-up nga tapos ngayon nasa kanya na yung title, di ba? So yan ang pinaapangarap niya na mai-represent yung country natin at magkaroon ng corona ng title sa kanyang katauhan, no? Sa kanyang pagiging isang beauty queen. So ngayon, syempre, pag naging kumbaga, pag may nakuha kang karangalan para sa Pilipinas, syempre sunod-sunod na yung mga offers diyan. So sino ba naman si CJ Opiasa para tumanggi, di ba? At saka for sure, hindi naman sinasadya ni CJ Opiasa kung talagang magkapareho sila ng damit, di ba? Hindi naman siya yung pumili ng damit, di ba? So ino-offer sa kanya ng mga Filipino designers, di ba? So hindi naman tama na ikumpara si CJ Opiasa kay Cardi B, di ba? Kumbaga wala namang kinalaman dyan si CJ Opiasa. Bakit itong mga Indians na ito at saka mga Indo-dilulo na ito ay talagang pinag-iinitan ng bonggang-bongga ang ating reynang si CJ Opiasa? Di ba? Nakakaloka itong mga hayop na ito. Di ba? Talagang nagkampihan ang mga sibuyas at mga Indo-dilulo sa mundo ng pageantry para ipaimburnal. Hindi lang ang ating reynang si CJ Opiasa ngayon nga namamataan din nila si Atisa Manalo. Diyos ko Lord, ito mga hayop na ito talagang kailangan na ito mga ito. Mapas lang, charito. Mapas lang talaga, no? Well, good luck sa kanila. Kahit na anong ibuga nila sa social media, hinding-hindi mababawasan ni isang bato ang mga stones, ang mga diamonds sa corona ni CJ Opiasa dahil nga nakasalpak na yan sa kanyang ulo. Diwan, hindi na nila mababawi yan. Kahit na tumambling pa sila sabay split, ay nako, wala na silang magagawa, di ba? Kasi nga sa atin parang parang kung si Medusa, mga buweks. Parang hindi nakakaganda ang curly-curly sa akin. Charito. But anyway, ito pa nga, syempre, binatikos nga talagang dinurog no si CJ Opiasa nung mga Indo-dilulo at saka mga Indians, ito pa, no. So ngayon, ayan, binabash din si CJ Opiasa dahil nga sumayaw si CJ Opiasa dito sa ASAP nung Sunday lang, di ba? Nakakaloka ito, parang yan, parang advance celebration ni CJ Opiasa sa kanyang kaarawan, di ba? Yung kanyang pagsayaw diyan. So ngayon, eto na. Ang category daw is show your dance moves. Ayan. Pero eto na. Yung pagsayaw daw ni CJ Opiasa sa ASAP,
para daw itong showgirl. Para daw itong pokpok. Grabe talaga itong mga hayop na ito, no? Tapos eto naman, syempre si Rachel Gupta, live selling dance. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo yung yung video na na sumasayaw si CJ. Ayan, napanood nyo naman na yan, no. But anyway, etong ang live selling ni Rachel Gupta na sumasayaw siya, nakumpara yung dalawa. So sinasabi nga ng mga Indo Dilulo at saka mga Indians na talaga daw mas magaling itong si Rachel Gupta na kasi yung sayaw dyan ni Rachel Gupta parang gumaganong-ganon lang siya eh. Sa ganun-ganun lang daw ni Rachel Gupta, lamun na lamun daw si CJ Opiasa. Eto daw si CJ Opiasa na halos ilabas na daw yung kanyang katawan at saka kung ano daw yung pinaggagawa, nakachipan dito sa pagsayaw niya para lang makakuha ng atensyon. Hindi daw katulad dito kay Rachel Gupta na konting lang, galaw-galaw lang, talaga naman, nakaka-attract daw ng mga fans, ng mga views, ayan ang mga bugahan nila sa social media. Ito pang sinasabi ng mga na mga fans nitong si Sibuyas, no, ang sabi dito. Again, if you compare the face card, ignoring dance, ay nakakaloka talaga ito. Rachel embody class, beautiful than someone like CJ Opiasa. Nakakaloka. Ang sabi pa dito Ladyboy strip dancer versus Queen. Ayan. With manner. Ay, grabe Manner dance daw. Nakakaloka naman. Kamusta naman yung ginawa ni Rachel Gupta sa YouTube niya, diba? Nasaan ang manner doon, diba? Nasaan yung manner sa mga paggawa-gawa ng istorya, diba? Wala nga maipakitang mga resibo. Nakakaloka ito, mga putsok-batsok na ito. Diarito. Well, ito lang masasabi ko mga Bex, no? CJ Opiasa is a very talented queen. Nakakaloka, di ba? Totoo yan. Lahat kayang gawin ni CJ Opiasa. Kaya niyan tumambling, sabay split pa yan, di ba? Kayang-kaya niyan. Versus, ito lang, versus dethroned, di ba? Yan lang ang katotohanan, di ba? Legit yan, sa totoo lang, no? Ang mga sinasabi pa dito, mga Bex, no? Give away crown kay CJ Opiasa versus real winner. O di ba? Real winner, matagal na yan natanggalan na nga ng corona, di ba? Ang sinabi pa nga, nag-resign, di ba? Hindi naman nag-resign. Napaimbornal, hindi nag-resign, nakakaloka ito. Ang sabi dito, drag queen, why so late, Papa Nawat? Nawat equals new national father of Philippines. Ayan, kasi nga, yung mga Pilipino, tinatawag na rin si Papa Nawat na Papa Nawat. Kaya ayan ang sinasabi nila. Well, wala na silang magagawa. Kasi si Papa Nawat ay talagang nasa puso niya na ngayon ang mga Pilipino at maraming mga Pilipino na ngayon ang nagbalik loob sa Miss Grand International. So, paimbornal na sila. Tignan na lang natin sa Miss Grand International 2025. So, ayan, ang sabi pa dito, even in casual outfits, Rachel Gupta looks so classy and regal. Thanks to Rachel, who is still giving content to these poor pages. Grabe naman. Talaga ba? Sila nga yung singit ng singit, di ba? Sila yung mga singit ng singit. Gada may picture kay CJ Opiasa. Talagang naglalabasan ito mga hayop na ito, di ba? Talagang kung ano yung mga binubuga nila kahit na wala naman doon yung reyna nila. Down, no? Reyna down. Kung ano-ano yung mga binubuga nila, sumusulpot na lang sila lahat doon na parang mga kabuti, di ba? Nakakaloka ito mga nito, mga sibuyas na ito. Regal daw. Kamusta naman yung suot ni Rachel nung doon sa Cannes Film Festival, di ba? Hindi nga grand 'di ba? Muangang hindi na napaghandaan, 'di ba? Parang hindi na siya pinapansin ng organization doon. Nakita niyo ba yung suot niya doon, yung naka-black siya, 'di ba? Parang hindi naman pasabog, 'di ba? So saan ang klase doon? Nakakaloka. Pasalamat na lang sila hindi pa na ibibigay kay CJ Opiasa yung corona that time. Baka mamaya kung naibigay, hindi nakapunta diyan si Rachel Gupta, baka nga si CJ Opiasa pa at maging pasabog pa yung suot nito sa sa Cannes Film Festival. 'Di ba? Nakakaloka. Ang sabi pa dito, dance bar daw. Ayan si CJ. Dance bar item daw. Nakakaloka.
Bar dancer, CJ versus Indian daw. Nakakaloka. Bakit wala bang mga dancers sa mga Indian sa ganyan, di ba? Kung yan lang naman yung mga sinasabi nila na parang puta-puta sa CJ, kamusta naman sila, di ba? Malilinis ba sila? Di ba? Lahat naman yata may mga ganyan-ganyan. At saka si CJ Opiasa, hindi naman siya pok-pok, di ba? Isa siyang real queen, di ba? Yun lang yun. Ang sabi dito, CJ daw equals crown joker daw. Joker daw si CJ Opiasa, nakakaloka. She looks like a desperate woman daw. Si CJ ba mo ang desperate? Di ba yung ano nga nila, yung Reyna nga nila, na kung ano-ano mga sinasabi sa social media na wala namang mga resibo, di ba? Kung ano-ano yung mga pinagpuputak sa social media, wala namang nailabas ni isang resibo, nagpa-media conference pa, di ba? Kamusta naman yun, di ba? Hindi naman lahat ng ng mga Indiano, pumabor kahit nga isang Reyna nila, kahit na isang queen nila, di ba? Sa India, wala ngang pumunta sa panig niya, di ba? Walang nagtanggol sa kanya. Kasi nga wala siya maipakita mga resibo, di ba? So, sino ang desperada, di ba? Na kumukuha ng mga atensyon, di ba? Si CJ nga, hindi naman nagsasalita yan, di ba? Pero yung attention nasa kanya. Hindi niya kailangan bumuga-buga sa social media para makakuha ng attention. Hindi katulad ng Reyna nilang napaimburnal, di ba? Ang sabi dito, Queen versus maid seller daw of Nawa, di ba? Luko stalking. Di ba nagbenta rin naman yung nila, yung Reyna nilang dilulo din. Ang sabi dito, Philippines will always be a worst country in the world. Ay, nakakaloka. Rest in peace daw, Filipino. Miss CJ, Miss DJ daw. Nakakaloka naman. Grabe, akala mo itong mga ito, ang dami na napatunayan sa mundo ng pageantry, no? Nagkaroon lang ng title ng Miss World, akala mo kung sino na, hambalusin ko ayo ng corona ng Miss International, di ba? May Miss Earth na ba kayo? Di ba? Kamusta naman, di ba? Parang parang lahat na lang binubuga nila, pero obvious na sila parang selos na selos, inggit na inggit sa ating Reyna sa totoo lang, no? Kasi nga napaimburnal yung Reyna nila, di ba? Street dancer versus Queen of Eternity daw. Wow! Wow naman! Kamusta naman? Eternity talaga, saang banda, di ba? Ato lang ang masasabi ko dyan, sa sayo dyan ni CJ Opiasa. Ang galing-galing ni CJ Opiasa, she's a total performer talaga. Yan ang napansin ko dyan, no? Sa totoo lang, nakaka-excite ng sobra-sobra yung magiging opening production ng Miss Grand International 2025. Sa totoo lang. Kasi nga, di ba, si Gio Opiasa, yung ganyan, gustong-gusto ni Papa Nawat niya, mga sayawang ganyan, gustong-gusto niya yan, di ba? So, kaabang-abang, ayan, magsusumabog na naman ang mga damdami ng mga Indodilulo at saka mga Indians pag nakita nila si Gio Opiasa sa entablado ng Miss Grand International ngayong taon, na talaga naman tumatambling sabay split, di ba? Grabe ang energy ng babaeng ito. Laging may mga ganap. Hindi na uubusan ng mga ganap. Ngayon nga, pupunta pa yan ng India. O, di ba? Pupunta pa yan ng India para sa sa Miss Grand India at saka sa Miss Grand Malaysia, di ba? So, abangan natin yan. Mga pasabog. Ang daming travel ni CJ, di ba? Hindi na uubusan ng mga ganap, di ba? At saka sobrang sipag ni CJ Opiasa. Sa totoo lang, talagang wow na wow ang kanyang mga pasabog dance moves dyan. At ang galing-galing talaga niyang sumayaw. Nakita ko yan, na-witness ko yan sa Miss Grand International din last year. Hataw na hataw talaga siya. Hindi napapagod ang Reyna natin. Walang kaarte-arte, di ba? Kahit na anong ipasuot sa kanya, go lang siya. Kahit na anong ipagawa sa kanya, as long as wala namang mali, go lang siya. Kasi nga, she's definitely ready to work. Hindi siya tamad, hindi siya maarte, hindi siya demanding, hindi siya pa feeling Reyna. Diwa, nakakaloka ito. Real queen. Si CJ Opiasa, very talented, no drama, go, go, go lang, di ba, sa mga trabaho. That's why a lot of people around the world loves CJ Opiasa, kahit na hindi pa ito mga Pilipino, di ba? Her energy and aura has leveled up a million times after she was crowned, di ba? Sa totoo lang. Super pleased for her talaga. So, kudos kay CJ Opiasa, mga buweks. But anyway, ito pa nga, mga buweks, so nakakaloka ito. Wala na daw makakapantay sa kanila, sa mga sibuyas, mga buweks. Dahil daw, mas better daw ang Reyna na mga sibuyas, ayan na,
kesa sa Pilipinas. Ay, nakakaloka. So, sinasabi nila na goodbye Philippines na daw. Grabe naman itong mga ano na ito, mga Indians na ito, no? Nakakaloka. Tignan nyo naman ang mga reyna namin, nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa mga Indians. Nakakahiya naman sa mga Indo-dilulo. Di ba? Hiyang-hiya naman ang Pilipinas sa inyo. Di ba? Magbilangan na lang tayo ng mga corona. Di ba? Sa totoo lang, balibalik ta rin man natin ang mundo, mga buweks, no? Big Six na napanalunan ng mga bansa na no, tinatawag talagang hindi lang powerhouse, kundi Grand Slam sa mundo ng pageantry. Nandyan ang Puerto Rico, nandyan ang Philippines, nandyan din ang bansang Brazil na meron ng Miss Grand International, Supranational, Miss Universe, Miss International, Miss Earth, at Miss World. Sila ba? Meron. Kaya tama lang yung caption dyan, mga bweks, no? You cannot sit with us. Diba? Tama-tama lang yan. Malaking sampal yan sa mga dilulong ito. Diba? Nakakaloka. I don't care kahit na ano mga sinasabi nila sa social media. Basta ang Pilipinas ay panalong-panalo pa rin kumpara sa mga dilulong ito. Diba? Ang sabi dito, India won Miss World and Miss Universe in same year 2 times and also back-to-back sa Miss World daw. Eh, syempre, alam nyo na si Julia Clarete, alam nyo na yan, di ba? Colonize sila ng ng England, so alam nyo na, di ba? Ang Philippines nga, di ba, nag-back to back sa Miss Earth. Yun talagang hindi delete. Yun talaga ang legit, di ba? Kasi nga nanalo sa Miss Earth ang Philippines, kasi nga, syempre, meron tayong beauty, body, and brain, di ba? Yun lang yun. At yun ang wala sila. Di ba? Nakakaloka ito. But anyway, ito pa nga ang sabi ng mga Indians, no? Ng mga sibuyas. Ang India daw is fair. Fair daw sila, way better than Philippines. Ayan, ang tawagan nila, Philippines daw. Ayan, binababoy talaga yung pangalan ng bansa natin, no? Look at their queen, sabing ganon. Do not have dignity and integrity. Nakakaloka ito. Bakit? Yung mga sinasambad ba nilang mga reyna, sigurado bang may mga integridad at kredibilidad? Kamusta naman yung nag-reyna-reynahan na Miss Grand International 2024? Kamusta naman yung mga binugan niya? Pati yung reyna nilang sinasabi na, I'm famous, I'm very, I influence a lot of people. You know, I'm the number one. Yung kabatch ni Pia Wurtzbach na Miss Universe India 2015 noong time na yun, diba, nakakaloka si Urvashi na talaga namang kumbuhati ng kanyang bangko walang tawag dito, walang takot, diba? Walang niha-niho, buhat ng bangko niya, diba? Gusto niya pinupuri ng bonggang-bongga yung sarili niya, diba? Nakakaloka ito. But anyway, ito pa nga ang sabi. India has magnificent quality of a queen that others country did not have, especially Philippines daw. Ayan. Look at Philippines. Queens, Queen 2018. Fatriona daw. Ayan si Fatriona. Ang tinutukay nila dyan. Si Catriona, nakakaloka. 4 daw yung judges nung time na yun ng mga Filipino daw, nung kay Catriona Gray. Nakakaloka, no? Ayaw nilang pinapaimburnal yung reyna nilang si Rachel Gupta. Pero itong si Catriona, talaga naman dinidikdik nila, di ba? Hindi nga nakapasok ng first cut yung kandidata nilang si India nung time na yun, di ba? Napaimburnal sila sa first cut pa lang, talagang todo hype sila nung time na yun. Kamusta naman? Ano nangyari sa kanila, di ba? Napaka-bitter lang talaga. Mga delusional, itong mga ito, itong mga puchok-bachok na ito, itong mga sibuyas na ito. Sobrang delusional nitong mga ito, di ba? Talagang to the highest level ang pagka-delusional nila. Nakakaloka, no? Yan yung reality talaga, mga bweks. Sa totoo lang, no?
'Di ba yung queen nila, etong si anong tawag dito, etong mga queen nila sa India, eh, may pagka-delusional din itong mga ito, eh. Pagdating nila sa mga host country, akala mo 'pag dumating sila doon, eh, akala mo, eh, parang they came to claim the crown, parang gano'n ang dating nila, 'no? Pero ending naman mga ligwak din sila sa imburnal, 'di ba? Sa totoo lang, talagang pino-proclaim nila yung mga sarili nilang powerhouse. Etong mga Indians na ito, pati itong mga dilulong mga bahay nating mga taga Indonesia, 'di ba? Talagang todo bigay sila sa pag-proclaim ng mga powerhouse na yan, eh talaga namang hindi pa nila mapatunayan na may katotohanan yung mga pinagsasabi nila, di ba? Kasi nga hindi pa naman kompleto yung mga corona nila, mga buwek, sa totoo lang, no? Ang sinasabi pa dito, all ladyboy daw, ladyboy beauty from Philippines daw, mga ladyboys daw, kasi nga sinasabi nila, eto daw, nagsimula yan kay Sijo Opiasa, no? Kaya ginaganyan nila yung mga queens natin. Na si Sijo Opiasa daw kasi ay mukhang transgender daw, sinasabi nila, no? Well, kay transgender man o kahit na nasa amin pa rin ang huling halakhak, di ba? Nakakaloka ito. Ang sabi dito, Miss Earth and full of points, back to back, so many crowns, but still raised in the slums of Tondo, Manila. Eh, kamusta naman sa mga bansa nila? Wala bang slums dyan? Well, magyabang sila sa atin kung talagang walang Islam sa kanila, diwa. Kamusta naman yun, diwa? Kamusta naman yung mga kinakamay-kamay, yung mga pagkain na nakakadiri? Ang dudumi pa ng mga kuko, diwa. Nakakaloka ito, mga ito. Well, eto lang, no? 6 Miss International crowns lang naman ang meron sa Philippines, diba? Show me your victory over Miss World, diba? Eh, mas may ganap pa nga ang Miss International. Mas legit pa nga ang mga pagpapapanalo sa mga queens sa Miss International kesa dito sa Miss World, diba? Na may mga lobby-lobby. Nakakaloka ito. Ang sabi dito, better than Broken Island daw. Ayan. We're only mixed breed bitches, sabing ganon. And gay community live their life in slums of Tondo, Manila. Well, manigas kayo. Kahit na mga bumula ang mga bunganga nyo, wala kayong magagawa. Hindi nyo mahahabol ang Philippines. Kasi kahit na kami ay mayroong mga broken islands, ang Philippines pa rin ang nananatili na isa sa pinakamagandang bansa sa Asia at may mga crystal clear water and fine white sands, di ba? Kaya naman talagang dinadayong Pilipinas, di ba? Kesa sa mga bansa ninyong may mga anghit, di ba? May mga Shibuya sa mga Kilikalay, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, ito pa nga ang sabi pa dito. Also, it's a fact that Miss Earth is biased for Philippines. You guys don't include Miss Earth. You won because of your own home beauty pageant and nothing else. Whatever, di ba? Ganun lang yun mga buweks. Ganun lang mga bugahan doon. Kasi nga hanggang ngayon ay hindi nila masungkit ang crown sa Miss Earth. Kahit na sinasabi pa nila na ang India daw ay magaling daw sa communication skills, diba? Magaling nga. Eh, ano nangyayari sa Miss Earth, diba? Nakakaloka. Eh, ba't yun hindi nila maipanalo, diba? Lagi silang ligwak. So, sabi dito, you won Miss Grand International. CJ of leaking na what as daw. Grabe, no? Ang bababoy nila, no? Hindi kaya sila yung gumagawa niyan. Diba? Ang sabi dito, don't cry, we are most intelligent than you. Just shut up, bitches. Sabing gano'n, nakakaloka, mga buweks. Ayan, ha. Hindi ko gawa yan, ha. Talaga mga buga nila sa social media. Eh kung talaga palang silang pinaka-intelligent, no? Sa mundo ng pageantry, eh bakit hindi nila masungkit lahat ng corona? Di ba? Bakit hindi nila man lang mapantayan ang bansang Pilipinas sa mundo ng pageantry? Di ba? Kamusta naman yun? Di ba? Ito pa, Philippines with a giveaway. Forcefully sitting with them. Grabe naman. Ang bababoy naman. Ito naman mga mga Indo-dilulo naman ang mga bumubuga nito. Philippines Powerhouse Cross. Ayan. Broken House check daw. Kamusta naman ang mga bahay sa kanila? Sa mga sibuyas sa mga Indo-dilulo.
Ano ba yan, mga mansion ba yan, di ba? Wala bang mga ganyang bahay sa kanila, mga broken house, di ba? Kamusta naman? Parang ang yaman-yaman naman ng bansa nila. Hiyang-hiya naman ang Philippines sa inyo, di ba? Ang sabi dito, only Puerto Rico and Brazil earned. It's not you bakla, low testosterone mixed breed. Ladyboy country always like second hand. Staff, copycat, don't have any originality like their father. Ay, nakakaloka naman ang English. Medyo dumugo ang ilong ko dun, mga buweks. Akala ko ba intelligent sila? So, nasa na yung pagka-intelligent dun sa English nila, di ba? Ito mga ito anong tawag dito, mga birada sa Philippines Pero yung mga bugahan naman sila sa social media, pa English ba meron namang chat GPT, di ba? Doon nila i-convert ang correct grammar para naman hindi kahiya-hiya ang mga bugahan nila na sinasabi nilang sila ang pinaka-intelligent sa mundo ng pageantry. Kasi yung mga ganyang bugahan, nakakahiya at isa pa, nakakadire. But anyway, ito nga mga Bex, kung talagang silang powerhouse at grand slam sa mundo ng pageantry, ito mga indie lulo na ito, ayan, India lulo na lang, no? India at saka Indonesia, di ba? Kung talagang silang pinaka-intelligent at saka pinaka-magaling talaga sa mundo ng pageantry, nasaan sila sa mga minor pageants pa lang? Bakit hindi natin sila makita, di ba? Nasaan ba sila? Hindi ko makita. Baka nasa cabinet ko. Wala dito mga works, hindi ko makita. O kaya baka nasa basurahan ko. Baka nasa aming basurahan, di ba? Nandun sila chikabi-chibi. Nakakaloka ito. But anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!